Sa nakaraang video, sinamahan ng bida ang kanyang Uncle Byung-guk na bumisita sa bahay ng Vice President ng Hwajin Group upang magbenta. Gayunpaman, hindi ito natuwa sa presyo nila kaya naman tumanggi ito. Nang paalis na sila, nagbitaw ito ng hindi magagandang salita tungkol sa kanila, kaya ni-reveal ni Haejin na peke ang ipinagmamalaki nitong painting sa sala niya. Pero, bago natin ipagpatuloy ang kwento, shoutout muna sa inyong mga nanonood ng bago nating series. Maraming salamat sa suporta, lalo na sa ating mga Senpay tier members. Solid kayo. Balik sa istorya, ipinakita ang Ubot Art Museum, 5 taon na ang nakakaraan. Nakatitig lang ang bida sa isang art display doon na parang namangha sa ganda nito. Kasama niya rito ang kanyang ama. Sinabi nitong kung tititig lang ito doon, mauubusan sila ng oras para makita lahat ng naroon sa museum. Hindi naman ito makapaniwala, nakatitig naman ang ama ng bida sa kanya habang siya naman ay focused sa nasa harap niya. Umakyat na sila sa ikalawang palapag ng museo. May isang babae silang nakasabay sa hagdan at bigla na lang sumabit ang takong nito sa hakbang kaya naman na out of balance ang matanda. Mabuti na lang at agad na iabot ng ama ni Haejin ang kamay niya at nasalo ito, bago pa man kung ano ang mangyari. Tila gulat na gulat naman ang babae dahil sa nangyari. Ay nalalayan nilang mag-ama ito sa gilid upang maupo muna at magpahinga. Tinanong nila kung okay lang ba daw siya gamit ang lengguwahe ng Italy. Sumagot naman itong, okay lang daw, salamat sa kanila. Sobra-sobra ang tuwa niyang naroon sila at natulungan siya. Curious naman ito kung mga turista raw ba sila. Umamin naman silang oo raw at humingi ng pasensya dahil hindi sila fluent sa Italian dahil galing sila ng Korea. Humingi naman ng paumanhin ang babae dahil hindi na nakapaglibot pa ang mag-ama. Hindi tuloy nila nalubos ang kanilang oras para makita lahat ng exhibit sa museum. Sumagot ang ama ni Haejin na okay lang daw. Pwede naman silang bumalik na lang ulit sa susunod. Nakagkaroon naman ng bright idea ang babae at parang na-excite ito. Hindi raw siguro niya maibabalik ang favor sa kanila pero sabi nitong, meron siyang koleksyon sa kanyang bahay. Kung okay lang daw sa kanila, nais niyang imbitahin sila sa kanyang bahay. Nagulat naman ang mag-ama sa iminungkahi nito at nang tanungin kung ayos ba sa kanila iyon, okay sila. Hindi nagtagal, naroon na nga sila sa tila palasyo nitong bahay. Sinabi ng babae na ang mga painting raw doon ay hindi mare-replace ang mga naroon sa art museum pero okay naman daw sila hindi ba? Namangha naman ang mag-ama at sinabing napakaganda raw ng koleksyon nito. Maraming salamat at inimbitahan niya raw sila upang makita ang mahahalagang works doon. Nakatitig naman si Haejin sa Lion Tamer na gawa ni Max Beckman. Balik sa present, sa isip ng bida, isang once-in-a-lifetime experience daw iyon. Nalaman din kasi nilang ang lola pala na na-meet nila ay galing sa isang historic aristocratic family sa Florence, Italy. Kaya naman pala sa mansyon ito nakatira at merong sandamukal na mahahalagang paintings sa bahay. Nakatitig sa present time si Haejin sa painting sa bahay ng VP ng Hwajin Group. Iniisip nitong mataas ang tsansa na ang totoong Lion Tamer ay ang nakita nila sa bahay ng lola na na-meet nila noon sa museum. Obvious daw kung ano ang painting na nasa harap niya ngayon, ngunit napasabi na lang ito ng how absurd. Iritang-irita naman ang anak ng VP at sinabing ang lakas daw ng loob nitong sabihing peke ang painting ng tatay niya. The fact na trinatrato raw nito ang mga curator at appraiser sa Hapik Art Gallery na parang mga tanga, wala na raw itong iba pang choice kung hindi ang i-report sila sa police. Sinabi niya sa daddy niya na yun daw ang dapat nilang gawin. Galit din ang VP at sinabing gumagawa daw ito ng claims na hindi nila kayang panindigan. Confident namang sumagot ang bida ng that so, kung ganun daw, sige, i-report nila siya. Hindi man nito alam ano ang kakaharapin niyang charges, pero sa tingin niya mahihirapan daw ito sa future kasi may lilista ang pangalan niya sa mga blacklisted ng Hwajin Group. Shocked naman si Uncle Byung-guk dahil sa ginawa ni Haejin. Kahit si Director Lee ay nagulat at pinagpawisan. Alam niya raw na medyo bastos ang batang iyon pero if wala raw itong pinanghahawakan, ang lakas ng loob niyang umakto ng ganon sa harap mismo ng Vice President. Tinanong ang bida kung meron daw ba itong ebidensya na peke ang painting na iyon. Sagot niyang, hindi naman daw mahirap maspoten iyon pero, hindi naman daw siguro nila sinusubukang gamitin ang appraisal service nito ng libre tama ba? Sabay ngiti. Hindi na matanggap ni Director Lee ang asal at overconfidence ni Haejin, kaya naman sinabi nitong hindi niya ba raw alam kung nasaan siya. Bakit daw siya sumasagot-sagot ng ganon?
Hindi raw iyon ang lugar para mag-joke ito. Sagot naman nitong, sino ba ang nagjo-joke? Judging sa fact na sinabi niya sa kanilang peke ang painting na iyon. Ipinakita niya na raw ang sinseridad niya. Sasagot pa sana si Sujong pero pinatahimik na ito ng VP. Sinabi naman niya kay Haejin na, name your price, regardless daw kung peke o authentic ito, 1% daw ng appraised value, base sa value ng original, ang appraisal fee niya. Sumigaw naman ang anak ng VP na kailangan pa ba raw nilang makinig sa nonsense nito sabay duro kay Haejin. Wag na daw silang magpa-involve sa kanya at tawagan na agad ang pulis. Napasabi naman ang VP na Director Lee, imbestigahan mo ang bastard na ito. Napa-oo na lang ito habang parang nanginginig sa takot. Napatayo ang VP at napaisip sa sinabi niyang 1% ng appraised value. Sabay sabing, sige raw, papayag ito. Pero, kung nonsense daw ang sasabihin nito, kukunin niya ang pera na iyon at ipapakulong ito for swindling. Napalunok naman sa likod si Uncle Byung-guk habang naghamon ang VP at sinabing, go ahead and try me. Nag-agree naman ang bida at sinabing kung pwede raw ay lumapit ito ng unti upang mas makita ang painting. Lahat naman sila ay lumapit sa kanya at curious sa kung ano ang sasabihin nito. Tinanong niya sila kung alam ba nilang parte ng Hermann Göring's collection ang Lion Tamer painting. Noong World War II raw, si Hitler at ang henchman nitong si Hermann Göring ay naglot ng almost 5 milyong mga pieces of art kasama na ang painting, sculptures, handicrafts at interior decorations. Isa na raw sa mga kinuha nila ay ang Lion Tamer ni Max Beckmann. History lesson daw ba iyon o ano? Dumiretso na raw ito sa punto niya, sabian ng anak ng VP. Sagot nitong, ayaw niya rin naman daw ang history. Pero ang importante dito ay hindi si Max Beckmann kung hindi si Göring. Sa lahat daw ng mga art piece na kinolekta nito randomly, nakasama raw doon ang mga painting ni Vermeer. Pamilyar daw ba sila sa painting na tinatawag na Christ with the Adulteress? Alam ito ng VP kaya naging iba ang reaksyon niya nang marinig ito pero ang anak niya, sumagot lang na, bakit daw napunta naman kay Vermeer ang usapan bigla-bigla? Na-figure out naman ng VP ito at sinabing Migueren ang art forger na nagbenta ng counterfeit kay Göring. Tumango naman ang bida at sinabing tama raw. 4 na taon daw nagpagaling si Migueren upang malinlang ang mga tao at ma-screw over ang mga critics na nag-judge poorly dito. Eventually, gumaling ito at naloko kahit na ang mga best appraiser ng panahon nila. Dahil doon, binenta na nga ni Migueren ang mga counterfeits na gawa niya upang kumita ng malaking halaga. Isa sa mga ito, ay ang Christ with the Adulteress na binili ni Göring. Meron daw sikat na istorya na ang perang natanggap niya noon ay counterfeit money. Matapos ang digmaan, si Migueren daw ay nilitis dahil sa pakikipagtulungan sa mga Nazi. Pero nang ibinuking nitong mga counterfeit lamang ang binibenta niya, na-transform ito mula national traitor at naging hero na nag-deceive sa mga Nazi. Noon raw, nang ginuguhit ni Migueren ang mga forgeries, sinabi niyang ang pinakamahirap ay ang pagmukhain itong luma. Ang solusyon niya raw ay ang gayahin ang mga artists na sumisikat ng panahon nila at hindi ang mga luma o sikat noon. Napaisip naman ang VP at sinabing, isa ba raw doon ay si Max Beckmann. Umoo naman ang bida at sinabing si Max Beckmann daw ay sumailalim sa matinding panunupil sa rehimeng Nazi. At sa huli tumakas ito papuntang Amerika. Mas madaling dayin ang lahat dahil wala raw makakapaghusga sa pagiging tunay nito. Dahil wala namang scientific analysis tools noong panahon nila hindi tulad ngayon. So napatanong ang VP, meron bang patunay o ebidensya na forgery ang painting na meron siya? Confident naman itong sinabing, of course, nais daw ba nitong lumapit pa para tignan ito ng malapitan. Si Director Lee ang lumapit at tinuro ni Haejin na ang ebidensya raw ay nasa lower right corner ng painting. Sa likod raw ng item na parte na ginamit sa itim na silya, merong lugar na pinaint over para mag-stand out. Sinuri namang mabuti ni Director Lee ito at parang pinagpawisan pa nga. Tinulak naman siya ng anak ng VP at sinabing ano raw ang nakikita nito. Sinabi niyang ang leg daw ng silya na iyon. Sabi ni Haejin sa likod ng layering na iyon, makikita niya ang signature ni Migueren. Hindi raw iyon makikita sa original painting, so solid proof iyon. Pinagpawisan naman ito at tinanong nasaan daw ang original. Poker face naman itong sumagot na paano niya raw malalaman. Pero ang totoo, alam niya, dahil nakita mismo ng kanyang mga mata ang totoong Lion Tamer. Napansin naman ng VP na nagsisinungaling ito at parang alam niya nasaan ang original painting. Natawa naman ito at sinabing matalas daw ang matandang ito. Lumabas naman ang shaman sa likod nito. Anyway,
Gaya ng sinabi niya kanina, ang appraisal fee niya raw ay base sa halaga ng genuine na item. Noon raw, lumabas ang Lion Tamer sa Lampert auction at ang appraised value ng original ay umabot sa €864 o 1.2 billion. Siguradong mas tumaas pa raw ang value nito ngayon. Pero okay na raw sa kanyang ang 12 million won o 1% ng halaga nito noon. Kailangan niya lang raw ibigay ang account number niya kay Director Lee, hindi ba? Hindi naman makapaniwala si Byung-guk na kumita si Haejin ng 12 million won o halos kalahating milyon sa peso natin sa loob lamang ng 5 minuto. Sana all. Well, sabi ng bida, kung hindi niya raw ito ibibigay, wala na siyang magagawa doon, pero nagtitiwala raw itong totoo siya sa kanyang salita. That's enough, sagot ng VP. Ang 1% daw ng appraised value ay makakarating sa kanyang account bago matapos ang araw na iyon. Nagpasalamat naman si Haejin at natuwa. Nag-enjoy raw siya ngayon. Hindi naman makapaniwala ang anak ng VP at mangiyak-ngiyak pa nga. Tumingin naman ang VP kay Byung-guk at sinabing bibilhin niya na raw ang dala nitong item for 2 billion. Na-shock naman ito at sinabing ibabalik niya na raw. Kinumpirma naman ng VP kung magtito nga ang dalawa. Tumawa naman si Byung-guk at sinabing oo raw, medyo rude lang daw talaga ang pamangkin ni T-0O, pero sincere daw ito. At kitang-kita niya naman daw na incredible ang kakayahan nito. Napatingin naman ang bida sa kanya at nag-agree ang VP dito. Tanong nitong, kailangan ba raw niya ang tulong ni Haejin? Oo raw sagot niya. Nabasa niya ang iniisip nito. Depende raw sa kanya kung tatanggapin niya ba o hindi. Meron daw kasi siyang kailangang tulong dito. Kukunin kaya ni Haejin ang offer nito? Grabe, hindi rin ako makaget over na ganun-ganun lang, kumita ang bida ng koletang milyon. Wow, parang gusto ko na ding maging appraiser. Ano kaya ang job offer ng VP sa kanya? Kung curious ka what happens next, siguraduhin mong naka-like, follow o subscribe ka sa aming channel o page. Share mo na din ito sa iyong mga tropang mahilig sa manhwa. Maraming salamat sa panonood, Oni-chan.